Makalipas ang ilang sandali matapos salubungin nina Mr. Lee, Zishuan, at ang kanyang ama, at ang babae si Jiang, sama-sama na silang 5 at nagsimulang maglakad pabalik sa kanilang base. Sa unahan, nakapwesto ang 4 na bantay, mahigpit ang hawak sa kanilang mga armas, alerto at maingat sa bawat hakbang. Tanging si Jiang lang ang nasa hulihan, kalmadong naglalakad na para bang wala lang. Sa sandaling iyon, lumingon si Mr. Song kay Jiang at maingat na nagtanong. Hoy bata, iniimbestigahan mo ba talaga ang Jinyu Mansion? May hinahanap ka bang mahalagang tao? Ayaw ni Jiang na hamaba pa ang usapan. Tahimik lang siyang sumagot ng oo, at agad na iniwas ang tingin para hindi magkatagpo ang kanilang mga mata. Hindi pa rin tumigil si Mr. Song. Huminto ito sa paglalakad at diretsyong nagtanong, kamag-anak ba? O girlfriend? Hindi sumagot si Jiang. Nanahimik lang siya. Inakala ni Mr. Song na baka nabibigatan ang loob ng binata kaya't tinapik niya ito sa balikat at sinubukang palakasin ang loob, kaya mo yan. Katapusan na ng mundo ngayon, kahit sino pa ang hinahanap mo, malaki ang posibilidad na hindi na sila nakaligtas. Dapat maging handa ka. Sa puntong iyon, biglang sumabat si Mr. Lee na naglalakad sa unahan. Nakakunot noo ito, galit ang boses, tama siya. Kahit hindi sila napatay ng mga zombie, baka nadali naman sila ng mga hayop na yon. Nagtaka si Jiang at nagtanong, mga hayop. Ipinaliwanag ni Mr. Lee ang tinutukoy niya. Ang mga masasamang tao sa silangan ng lungsod. Naiinis nitong inalala, may gang ng mga siga na sumikop sa Villa area sa east. Para lang mabuhay, ginagawa nila ng masama ang ibang nakaligtas, walang awa. Minsan naming silang nakasalubong. Ang daming namatay sa mga kasama namin dahil sa kanila. Habang nagsasalita siya, nanginginig sa galit ang kanyang labi. Pero hindi pa siya natatapos magsalita nang biglang lumitaw sa harap niya ang isang anino ng zombie. Halos hindi makita ang katawan nito, pero litaw na litaw ang mapuputing pangil. Hindi ito agad napansin ni Mr. Lee. Nilingan lang niya ang mga kasama at inis na sabi, tama na, huwag na nating pag-usapan yun. Tandaan nyo na lang, kapag may ibang survivors kayong nakasalubong, laging mag-ingat. Si Zishuan, ang batang lalaki, ang unang nakakita sa zombie. Halos pasigaw itong nataranta, Uncle Lee. Mag-ingat ka. Nagulat si Mr. Lee at napalingon. Sakto namang umatake ang zombie, mapatla ang balat, nakakaawang nakakatakot. Nakabuka ang kuko, handang sumunggab. Pero maagap si Mr. Lee. Mabilis niyang hinugot ang baril, at pinutok ito ng walang pag-aalinlangan. Bang! Umalangaw-ngaw ang putok sa tahimik na kalye. Bagsak ang zombie, diretso ang tama sa ulo. Hingal at nanginginig, pinigan ni Mr. Lee ang hawak niyang baril at napatigil, buwizat. Kung nahuli pa ako ng 1 segundo, tapos na sana ako. Pero kasabay ng putok, ilang mga zombie sa paligid ang naalerto. Naisip ni Mr. Lee ang maling nagawa at agad na sumigaw. Narinig nila, dadating na ang mga hinayupak na yan. Nagsidatingan nga ang mga zombie, mabagal man, ay papalapit na. Hindi na mapakali si Mr. Lee. Kanina matapang pa siya, pero ngayon nakayuko, kinakabahan at paulit-ulit na binubulong. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Kalma lang, kalma lang. Paglingon niya, may nakita siyang bus sa di kalayuan. Bigla siyang sumigaw. Ayun. May bus. Takbo. Agad siyang kumari pa at nanguna sa grupo. Sumigaw pa habang tumatakbo. Bilis. Sa bus tayo. Sumunod agad ang 3. Si Jiang naman, tumakbo rin pero kalmado pa rin, hindi siya nagpakitang gilas, tahimik lang na nakisabay. Sa isip niya, alam niyang maganda ang plano. Pero may kapalit din. Kung sakaling masugod sila ng marami, wala na silang daan palabas. Napangiti siya ng bahagya at bulong sa sarili, bibigyan ko ng 70 sa 100 ang desisyon na to. Ilang sandali lang, nakasakay na ang 4. Binuksan ni Mr. Lee ang pinto at sumigaw kay Jiang na naiwan sa labas, hoy bata. Bilis. Habang papalapit ang isang zombie kay Jiang, bigla itong bumilis ng takbo at sumampa. Pagpasok niya, agad isinara ni Mr. Lee ang pinto at mabilis pang nagpaalala, Zishuan. Suriin mo ang bawat upuan, baka may nakatago. Tumayo si Zishuan sa may bintana, sinilip ang paligid, at dali-daling nagulat, hindi sila sumusuko. Papalapit pa rin sila.
Sa labas, naroon na ang ilang zombie. Dinidikit nila ang mga pangit na mukha sa salamin at pilit binubuksan ang pinto. Naging balisa si Mr. Lee. Pawis na pawis, bigla siyang napasigaw, "Buwisit! Hindi ko na kaya to." Ginamit niya ang buong lakas para pigilan ang pinto habang sinusubukang pasukin ng mga zombie. Pero isang zombie ang nakasingit ng kamay at bahagyang naibukas ito. Doon, napatigil siya. Akala niya katapusan na. Pero biglang lumapit si Jiang at itinulak ng isang kamay ang pinto, at sa isang iglap, plak! Tuluyang nagsara ito. Nagulat si Mr. Lee. Nanlaki ang mga mata, napatitig kay Jiang na parabang hindi makapaniwala sa nakita. Sa isip niya, paano ka naging ganito kalakas? Mahigpit pa ring nakahawak sa pinto ng bus si Jiang, bigla siyang lumingon, malamig at matatag ang ekspresyon. Saka mariing sinabi kay Mr. Lee, "Ako na ang bahala sa pinto, hindi sila makakapasok. Ikaw, tawagin mo ang lahat, basagin ang mga bintana at lumaban tayo." Sandaling natigilan si Mr. Lee, pero agad ding natauhan. Mabilis siyang tumakbo papunta sa likod habang nauutol na nagbubulong, "Ay oo nga." Sinunod niya ang utos ni Jiang, at binasag ang mga bintana ng bus. Pero sa hindi inaasahan, lalo lang nitong nahatak ang atensyon ng mga zombie sa labas. Agad sumugod ang buong pulutong, umuungol at sabay-sabay na kumakalmat sa gilid ng bus. Biglang isang zombie ang tinamaan ng malakas sa ulo ng bakal na pamalo. Umalangaw-ngaw ang nakakatakot nitong hiyaw bago bumagsak. Sa itaas ng bintana, si Mr. Song ang lumitaw, nakalabas ang kalahati ng katawan, mariing itinusok ang bakal sa ulo ng zombie. Galit niyang sigaw, "Mamatay ka, hayop ka." Sa loob ng sasakyan, todo kayod sina Zishuan at ang babae sa pagpigil sa ibabang katawan ni Mr. Song para hindi siya mahulog. Si Mr. Lee naman, nakatayo sa likod at nakatutok ang baril palabas ng bintana para ipagtanggol sila. Pero ramdam ang tensyon. Nag-aalala si Mr. Lee, at biglang nagsabi, "Sobra ang dami nila, mauubos agad ang bala. Dapat na ba nating gamitin to?" Sa mismong sandaling iyon, isang boses ang sumingit sa tabi ng tainga niya, si Jiang. Medyo nalito si Mr. Lee at nagtanong, "Crossbow, saan galing yan?" Nakasuot pa rin ang isang kamay ni Jiang sa bus door, pero sa kabilang kamay ay iniabot niya ang isang crossbow. Ipinaliwanag niya ng mabilis, "Nakuha ko lang kanina sa kalsada." Nagulat si Mr. Lee, halos tulala, pero tinanggap pa rin niya ang armas gamit ang dalawang kamay. Hindi nagtagal, isang zombie ang natamba, tinamaan ng palaso sa sentido. Kasabay ng bawat pagputok at palo, parang naging matibay silang lahat. Isa ang pamapalo, isa ang nagpapaputok. Sa ilang saglit lang, halos lahat ng zombie ay bagsak na, nakalatag sa lupa ang mga bangkay. Iilan na lang ang nagpupumilit umatake. Galit na galit si Mr. Song, muling sumigaw mula sa itaas, "Sige. Lumapit pa kayo, mga walang silbi." Ilang minuto pa, at tinapos na niya ang huling zombie. Doon lang nakahinga ng maluwag ang lima, at naglakas loob bumaba mula sa bus. Pagkatapos ng labanan, hawak ang kanyang pamalo, tumitig si Zishuan, nakasimangot ngunit may halong pagmamalaki. 2 beses na siyang nakaligtas mula sa kapahamakan. Hindi na ito basta pagkakataon, tila ba siya'y isa sa mga anak ng tadhana sa gitna ng apocalypse. Samantala, iniunat ni Jiang ang kanyang kamay na kanina pa nakahawak sa bus door. Tumingin siya ng seryoso kay Zishuan at binalaan, "Huwag kang kampante. Lagi kang maging alerto, at huwag mo nang ulitin ang padalos-dalos mong pagkakamali." Samantala, sa base ni Jiang, madilim pa rin ang paligid. Halata ang pagkabalisa ng binatang si Yiming nang bigla itong nagsalita, "Sana maging maayos ang lahat kay Jiang sa kabila." Sa loob naman ng base, nagtipon ang grupo nina Shengbo, Shanshan at Zhang Qi. Matapos ang pagpupulong, nagsiuwi na sila sa kani-kanilang silid. Sa oras na iyon, biglang itinuro ni Yiming ang sarili at nagsabi kay Shengbo, "Ako na ang magbabantay ngayong gabi." Nagulat ang matabang lalaki sa narinig, tinapik pa ang balikat ni Yiming at pabirong ng asor, "Ha? Bakit bigla kang ganado ngayon?" Nena si Yiming, sinulyapan siya ng masama, saka uminit ang ulo, "Anong pinagsasabi mo? Kailan ba ako naging hindi ganado? Unahin mo nga sarili mo." Natahimik ang mataba, napapikit at mariing pinagdikit ang labi,
bago nagkunwaring kalmado, nagkamot pa sa batok at sumagot ng malakas, "Grabe, bakit ka ba biglang nagwawala?" Patuloy na nakatingin ng masama si Yiming, hindi inaalis ang matalim na tingin. Nakita ito ni Sheng Bo at agad nang himasok, "Kung nagboluntaryo si Yiming, hayaan na natin. Kayo, magpahinga na. Pero Yiming, mag-ingat ka. Kung may mangyari, gisingin mo agad lahat." Agad namang tumugon si Yiming, "Oo, huwag kayong mag-alala." Nang makatulog na ang lahat at lumalim ang gabi, nagbabantay pa rin si Yiming sa tore ng kuta. Naiinip na ito, napatingin sa paligid at nag-isip, hating gabi na, tiyak tulog na silang lahat. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, tumalikod siya at naglakad palayo, pabulong na nagsasabi sa sarili, "Hindi ko na pwedeng sayangin ang oras, kailangan kong ayusin ang lahat bago pa bumalik si Jiang." Samantala, mahimbing ang tulog ni Sheng Bo. Maingat niyang inilagay sa tabi ng kanyang unan ang bungkus ng mga susi na ipinagkatiwala sa kanya ni Jiang. Maya-maya, may mahinang liwanag na pumasok sa kwarto, tila ba may nagbukas ng pinto. Hindi pa rin siya nagigising. Tulad ng inaasahan, palihim na umalis si Yiming sa kanyang pwesto, at dahan-daang pumasok sa silid ni Sheng Bo. Nakangisi ng palihim, sinundan niya ang bawat galaw ng matanda. Mabagal siyang lumapit, marahang inabot ang bungkus ng susi sa tabi ng ulo ni Sheng Bo. Sa buong tapang, itinuloy niya ang kanyang plano. Tahimik ang lahat, mahimbing pa rin ang tulog ni Sheng Bo. Pero bigla niyang naramdaman ang init malapit sa kanyang kamay. Napadilat siya kaagad, nanlaki ang mata, at mabilis na bumangon, galit na sumigaw, "Anong ginagawa mo?" Nagulat si Yiming nang mahuli siya, napakagat siya ng labis sa inis at naisip. "Buwisit!" Bigla niyang binigla si Sheng Bo, isang suntok sa ulo ang tumama rito. Nabitawan ng matanda ang mahinang ungol, halos mahilo, at dali-daling hinablot ni Yiming ang susi bago tumakbo. Dahil sa katandaan, hindi na nakahabol si Sheng Bo. Walang magawa kundi pasigaw, "Lu Yiming, hayop kang bata ka. Anong ginagawa mo? Ibalik mo ang susi." Narinig ito ng iba. Nagising ang mga nasa malapit, sina Shanshan at Zhang Qi. Binuksan nila ang kanilang mga pintuan at lumabas upang tingnan ang kaguluhan. Naguguluhan, nagtanong si Shanshan. "Anong nangyari?" Namamagana ang noo ni Sheng Bo, hawak ang sumasakit na ulo, mariing sagot niya, "Si Lu Yiming. Ninakaw niya ang susi ng armory. Bilisan niyo, pigilan niyo siya." Pagkarinig nito, walang patumpik-tampak, agad na tumakbo sina Shanshan, Zhang Qi, at ang mataba para habulin si Yiming. Habang tumatakbo, sigaw ni Zhang Qi, "Tumigil ka riyan." Ang mataba naman, habol hininga pero hindi bumibitiw, "Lu Yiming. Ano bang pinaggagawa mo?" Hindi sumagot si Yiming. Patuloy lang siya sa pagtakbo. Pero nang mapansing lumalapit na ang mga humahabol, bigla niyang itinumba ang isang metal na hagdan at ikinalat ang mga gamit sa daan para harangin sila. Napahinto ang tatlo. Namula sa galit ang mukha ni Zhang Qi, pinipigil ang panga, malamig na bulong, "Hayop na bata iyon." Dumating si Yiming sa may infirmary. Natigilan siya sa pintuan, saglit na tumingin sa loob. Puno ng kalkulasyon ang kanyang mga mata, saka siya nagbigay ng palihim na tingin sa kanila at bulong sa sarili, "Simulan na natin to, tapusin na rin." Pumasok siya sa loob. Doon nakatali si Chen Chong sa hospital bed. Sandaling nag-atubili si Yiming habang papalapit. Nang makita siya, biglang nagwawala ang zombie na si Chen Chong, nag-iingay, humahabol ng hininga, pilit na kumakawala. Nakataling mahigpit ang kanyang mga braso, mapotla at walang buhay ang balat. Pero bigla, ang kaliwang braso nito ay kumawala sa pagkakatali at agad sumugod kay Yiming. Napaatras si Yiming, nagulat, at napasigaw, "Buwisit!" Nanlaki ang mata niya nang makitang natanggal ang tali. Kumikawala ang braso ng zombie, nanginginig, nakataas. Habang nakatitig, hindi mapalagay si Yiming. Bakit ganun? Hindi ba mahigpit ang pagkakatali nito kanina? Unti-unti, dumilim ang ekspresyon ni Yiming. Lumitaw ang isang tusong ngisi. Pumasok sa isipan niya ang isang baluktot na ideya, "Mabuti pa, hindi ko na kailangang palayain siya mismo." Samantala, matapos tanggalin ang bar sa daan, mabilis na nakarating sina Shanshan, Zhang Qi, at ang mataba sa infirmary. Pagdating nila,
nakita nila ang isang payat at matangkad na anino nakatayo sa pintuan, tila ba nawalan ng pag-asa. Nakilala agad ni Zhang Qi kung sino. Si Chen Song yun. Galit na galit, napasigaw siya, buwisit na Yiming. Pinalaya niya si Chen Chong mula sa infirmary. Gusto ba niyang ipahamak tayong lahat? Nakatayo roon si Chen Chong, ganap ng zombie. Malamig at walang buhay, nakatitig sa kawalan, umuungol. Dumating din si Sheng Bo mula sa likuran. Pagkakita sa nangyari, napamura ito, puno ng galit at panghihinayang, buwisit. Hindi ko akalaing ganito ka, Yiming, hayop ka. Nagkamali ako sa iyo. Nanginginig si Shanshan sa tabi ng lolo niya, kinakabahan, at nagtanong, Lolo, anong gagawin natin? Nasa storage room ang lahat ng armas. Sa wakas, nagdesisyon si Sheng Bo. Mariin siyang nagsalita, anuman ang mangyari, una nating tungkulin ay muling ibalik ang batang yan sa infirmary. Pinakalma niya ang lahat at sinimulang ay latag ang plano. Tinaas niya ang kamay at iniutos kina Zhang Qi, maghiwa-hiwalay kayo. Gamitin niyo ang teknik na itinuro ni Jiang. Ingat, huwag magpapakagat. Tahimik silang lumapit. Mabagal, maingat, habang ang zombieing si Chen Chong ay nakatayo lang, hindi namamalayan ang paglapit nila. Pagbigay ng hudyat ni Sheng Bo, ngayon na. Mabilis na sumugod sina Zhang Qi at Shanshan. Sa tulong ng training mula kay Jiang, mas matatag na si Zhang Qi ngayon. Malakas niyang hinawakan at pinining ang ulo ng zombie. Ha! Sigaw niya. Samantala, hawak ni Shanshan at ni Fatty ang mga braso ng halimaw. Napigil nila ito, umuungol at nagsisigaw. Mariing sabi ni Zhang, hawak na namin siya. Nabuksan na ni Sheng Bo ang pintuan ng medical room. Agad niyang inutusan ang iba at sabay-sabay nilang itinulak si Chen Chong papasok. 3, 2, 1, itulak. Sabay-sabay nilang idiniretsyong ipinasok ang halimaw sa loob, mabilis na isinara ni Zhang Qi ang pinto at nilak ito. Sa wakas, nakahinga na silang lahat. Pero nang tumingin si Sheng Bo sa loob, napakunot ang noo niya. Nagulat siya sa nakita. Ganun din si Zhang Qi. Ako lang ba, o parang hindi naman ganon kahirap kontrolin siya? Tanong ni Zhang Qi. Nag-aalangan, sumagot si Sheng Bo. Parang, ganon nga. Pagkatapos, ibinaling ni Sheng Bo ang usapan kay Yiming. Nakakunot ang noo, halatang nag-aalala, bulong niya, buwisit, ang dami na nating oras na sinayang. Malamang nahanap na ng hayop na yun ang armas. Bigla na lang, sumabat ang isang boses. Hoy, sino tinatawag mong hayop? Mula sa dulo ng pasilyo, lumitaw si Yiming, mayabang ang ngiti. Ngunit agad ding nagbago ang kanyang ekspresyon, ninas habang nakatitig sa hawak niyang maliit na baril. Mariing bulong niya, buwisit. Saan ba itinago ng gagong si Jiang ang mga armas? Ang nakuha ko lang sa armory, itong isang baril. Nagiging mas garapal na si Yiming, itinapat niya mismo ang baril sa kanyang mga kasama, at mayabang na nagsalita. Pero sapat na to para tapusin kayo. Kapag tapos na kayo, may oras pa akong hanapin yung iba. Nagulat ang grupo ni Sheng Bo sa biglang pagbabago ng ugali ni Yiming. Pagdating nila sa pinakadulong silid, hindi na nakatiis si Zhang Qi at galit na sumigaw sa kaibigan, Lo Yiming, ano bang ginagawa mo? Niligtas ni Jiang ang buhay natin. Ngayon tuluyang lumabas ang tunay na kulay ni Yiming, habang nakatutok ang baril sa mga lalamunan nila, mariin ang titig at malakas ang boses, tingnan niyo kung paano siya magyabang araw-araw. Kung iligtas niya tayo, sa tingin niyo ba hindi na tayo magiging alipin niya habang buhay? Sa narinig na iyon, hindi na napigilan ni Sheng Bo ang galit. Matalim ang tingin habang mariin ang boses, may mga tao talagang ipinanganak na walang utang na loob. Parang magpalaki ka ng ahas tapos sa huli, ikaw pa ang kakagatan. Kahit naiinis na rin si Fatty na nasa tabi, sinubukan pa rin niyang kausapin ang kaibigan, Lo Yiming, huwag kang ganito. Sa loob ng medical room, napatingin palabas si Chen Chong. Mukhang naintindihan niya ang nangyayari, naririnig ang boses ni Yiming na patuloy na mayabang at nakatutok pa rin ang baril. Tumigil ka na sa dakdak at sundin niyo na lang ang sinasabi ko. Lalong nanlaki ang mga mata ni Chen Chong. Namula ang mga ugat sa mukha niya, nagdugo ang mga mata at lalong kumulo ang galit. Biglang nagbago ang lahat nang mapunta ang susi sa kamay ng zombie na si Chen Chong. Mula sa labas, patuloy pa ring umalingaw ang boses ni Yiming, gumalaw na kayo.